Ang mga babaeng ito ay naglalayag para magbakasyon sa dagat. Nang itaas nila ang kanilang mga baso para mag-toast, biglang nagdilim ang baybayin sa likuran nila. Pagkatapos noon, isang napakagandang asul na sinag ang bumaba mula sa langit. Hindi pa nakakita ang mga babae ng ganitong kakaibang tanawin. Sa sandaling ito, biglang lumakas ang hangin sa ibabaw ng dagat. Tumakbo ang isa sa kanila sa sabungan para itaas ang layag. Natuklasan niyang sira na ang mga elektronikong kagamitan. Pagkatapos noon, biglang bumagsak ang dalawang niyang kaibigan sa labas. Nanginginig sa takot ang babae habang sumisilip sa bintana. Isang snowflake ang bumagsak mula sa langit sa isang kalye sa isang lungsod sa Argentina. Hinarang ng maraming tao ang kalsada sa sangandaan bilang protesta. Hanggang ngayon, hindi pa rin ibinabalik ng kumpanya ng kuryente ang kuryente sa bahay nila. 3 araw na itong nangyayari, kaya galit na ang lahat. Wala ring magawa ang mga pulis kundi ang papagbalikan ng mga sasakyang dumadaan. Pumiling si Salvo sa loob ng kanyang sasakyan. Balak pa naman niyang pumunta sa bahay ng kaibigan niya para makipagkita. Ngayon, kailangan na lang niyang dumaan sa ibang ruta nang dumaan siya sa ibang sangandaan. Nagkataon na nakita niya ang maraming bumbero na dumadaan na may mga sirena. Dahil dito, nakaramdam si Salvo na may hindi maganda. Nalaman ko lang sa bahay ng kaibigan ko na nagkaroon ng malaking sunog sa isang substation sa lungsod. Ang masama pa, may malapit na pabrika ng asbestos. Kapag nasunog yun, lilikha ng nakamamatay na lason. Kaya pala ang daming bumbero ang ipinadala. Para mawala ang pagdududa ni Salvo, naglaro sila ng poker ng mga kaibigan niya. 4 na magkakaibigan sa mesa na magkakilala na sa loob ng 30 taon. Malapit sila sa isa't isa, maliban sa batang lalaki na sumali sa kanila na parang hindi kabilang. Nagpalinggalinggi siya at natagpuan pa niya ang gas mask na itinago ng may-ari ng bahay. Habang nagkakasiyahan ng lahat, biglang namatay ang ilaw. Hindi ko akalaing mawawalan din ng kuryente dito, pero mas kakaiba pa ang susunod na mangyayari. Kusang namatay ang mga cellphone ng lahat. Sa labas ng bahay, may naririnig ding malalakas na pagsabog paminsan-minsan. Sa puntong ito, bumaba ang may-ari ng bahay at nakita niya mula sa bintana na nakahandusay ang security guard ng garahe. Balak sanang lumabas ng may-ari ng bahay para tingnan, pero napansin ni Salvo na may kakaiba. Maraming maliliit na butil ang lumulutang sa labas ng bintana, parang umuulan ng nyebe. Pero tag-init na ngayon. Biglang naalala ng may-ari ang balita kanina. Posible kayang dahil sa asbestos mula sa sunog na sanhi ng kuryente. Siguro, nalasan ang bantay ng paradahan dahil sa paglanghap ng asbestos. Sa mga oras na ito, walang nang ahas lumabas para sagipin ang mga tao. Biglang, isang sasakyan ang nawalan ng kontrol at sumalpok sa gilid ng kalsada. Sabay-sabay na nakaramdam ng masamang kutob ang lahat. Gusto nilang tawagan ang kanilang mga pamilya para kumustahin. Sayang, lahat ng telepono ay patay, pati na rin ang mga landline. Ang may-ari ng bahay, na may natitira pang katinoan, ay sinabi sa lahat na isara ng mahigpit ang lahat ng pintuan at bintana. Huwag hayaang makapasok ang mga nakalalasong butil. Idinikit ni Salvo ang kanyang kamay sa bintana, at ramdam niya ang lamig na tumatagos sa kanyang palad. Kaya pala, umuulan talaga ng nyebe sa labas. Sa buong buhay nila, ngayon lang sila nakaranas ng ganito. Umuulan ng nyebe sa tag-init, at ang nyebe pa ay may lason. Lalong natakot ang matandang lalaking may puting buhok. Nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang pamilya, kaya kumuha siya ng jacket at itinakip sa ulo niya. Hindi niya pinansin ang pagpigil ng iba at lumabas siya. Kinakabahang nakatingin ang lahat sa labas ng bintana. Nakita nilang hindi pa nakakalayo ang matandang lalaking may puting buhok. Bigla siyang bumagsak sa lupa, saksing mata sa kapangyarihan ng nyebe. Lubos na nawalan ng pag-asa ang lahat. Matagal bago nila natanggap ang katotohanang dumating na ang sakuna. Unti-unting nababalot ng puting nyebe ang buong lungsod. Walang duda, napahamak na ang mga naglalakad sa kalsada. Biglang may malakas na katok mula sa basement. Kumuha ng ilawan ang lahat at bumaba para tingnan. May humihingi pala ng tulong sa labas ng pinto. Sabi ng may-ari, ang pintong ito raw ay diretso sa garahe. Bihira raw gamitin kaya hindi nila makita ang susi. Nag-usap-usap sila. At sa huli, nagdesisyon silang sirain ang kandado para iligtas ang tao. Ang babaeng pumasok ay isang delivery person. Nasira raw kasi ang bisikleta niya at balak niyang ayusin sa garahe bago umalis. Ang resulta, nakita niya ang gwardya ng garahe na nakahandusay sa nakalalasong nyebe. Pagkarinig nito ni Salvo, may naisip siya. Lumabas siya sa pintong kahoy at dumaan sa isang eskinita papunta sa paradahan.
Hindi kalayuan ang sasakyan ni Salvo, pero naiwan niya ang susi sa silid ng gwardya. Sa gitna, may isang bahagi ng daan na nasira ang bubong kaya bumabagsak ang nyebe. Pinayuhan siya ng may-ari na huwag sumugal, pero iniisip ni Salvo yung babaeng nagde-deliver. Nakakap siya at naka-raincoat, ibig sabihin, okay lang basta hindi dumidikit ang nyebe sa balat. Nag-aalala rin si Salvo sa kaligtasan ng kanyang pamilya, kaya nagdesisyon siyang sumugal at subukan. Sa tulong ng ilan, naitulak ang isang truck hanggang sa pinto ng security room. Umupo si Salvo sa loob ng driver's seat at naglabas ng isang hagdang bakal. Gamit ang plastic bag na nakatakip sa ulo, umakyat siya sa hagdan at matagumpay na nakapasok sa security room. Kinuha ni Salvo ang susi niya at ng matalik niyang kaibigan. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag, lalo na't nangyari ang ganitong kalaking sakuna. Walang gustong makituloy sa bahay ng iba, pero nang ipasok ni Salvo ang susi para paandarin, napansin niyang walang reaksyon ang sasakyan. Doon lang nila napagtanto na ang pagkawala ng kuryente kanina, at ang pagpatay ng mga telepono ay hindi nagkataon lamang. Siguradong inatake ang lungsod ng isang electromagnetic pulse. Malawakang atake na sumira sa lahat ng elektron-ikong kagamitan. Mukhang mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala nila, dahil ang makakalikha lang ng ganitong kalakas na pagsabog, maliban sa solar flare, ay bomba atomika lang. Sa puntong ito, nakita ng may-ari ng bahay na bukas ang ilaw sa tapat na bahay. May matandang lalaki na nakatayo sa bintana. Nag-aalala siya na baka buksan nito ang bintana, kaya sinubukan niya ang lahat para magbigay ng babala. Ang resulta, lalo lang nitong nakuha ang atensyon ng matanda. Nagdududang binuksan ng matanda ang bintana. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang asawa para tumingin. Ang resulta, agad silang bumagsak sa gitna ng bumabagsak na nyebe. Habang unti-unting lumiliwanag ang langit, lalong dumidilim ang mukha ni Salvo. Dahil nakaugalian ng anak niya ang magjogging tuwing umaga. Sa isiping ito, balak ni Salvo na umuwi agad, pero hindi siya papayagan ng mga kaibigan niya na magpakamatay. Dahil nakitang determinado si Salvo, naghanda ang may-ari ng bahay na bigyan siya ng proteksyon. Sakto namang mayroon silang kasuotang hindi tinatablan ng tubig at maskara. Pinagtulungan nilang isuot sa kanya ang lahat ng gamit, siguraduhing walang balat na nakalantad. Sinubukan ni Salvo ang maskara at nakahinga naman siya ng malaya, kaya nagbaon siya at lumabas. Sa gitna ng naghihintay na mga mata ng lahat, huminga ng malalim si Salvo at tumapak sa nyebe. Ang bawat butil ng nyebe na bumabagsak mula sa langit ay tila walang epekto sa kanya. Mukhang epektibo pa rin ang gawang bahay na proteksyon. Ang masaklap lang, ang nakapangingilabot na tanawin sa mga lansangan, ay higit pa sa inaasahan ni Salvo. Halos sa bawat hakbang niya, may nakikita siyang bangkay. Ang buong lungsod ay parang isang malaking sementeryo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Salvo. Diyos ko, sino kaya ang mga namatay sa trahedyang ito? Dahil bigla na lang itong lumitaw noong nasa labas sila. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong tumakas dahil bumababa ang temperatura. Nagsimulang makaramdam ng hindi komportable si Salvo. Pakiramdam niya lagi na may sumusunod sa kanya mula sa likod. Tumakbo siya ng ilang hakbang para tumaas ulit ang temperatura ng katawan niya at nawala ang ilusyon dahil sa lamig. Kinuha ni Salvo ang mapa para maghanap ng shortcut para makapunta sa tinitirhan ng anak niya. Dumaan siya sa waiting area ng istasyon. Pagkatapos noon, naglakad siya sa riles ng tren. Pero ang tanawing nasa harap niya ay nagdulot kay Salvo ng matinding takot. Isang tren ang nakahinto sa gitna ng riles, at nakakalat sa paligid ang mga bangkay ng mga pasahero. Siguro, noong malapit nang dumating ang tren sa istasyon, sinalubong ito ng nakalalasong nyebe mula sa langit. Nagngangalit ang mga ngipin ni Salvo habang nagpapatuloy sa paglalakad nang biglang may ingay sa isang bagon. Hindi niya inaasahan na may ilang nakaligtas sa loob. Nang makita nilang papalapit si Salvo, akala nila'y bumbero na dumating para iligtas sila. Tutal, 6 na oras na silang nakakulong dito. Hindi lang pagkain, kahit tubig ay hindi man lang sila nakainom. Walang magawa si Salvo at umiling. Hindi niya kayang iligtas ang mga taong ito ng mag-isa. Ang tanging magagawa niya ay kumuha ng isang malaking bote ng tubig mula sa kanyang bag. At ang susunod, kung mabubuhay sila o mamamatay, ay nasa kapalaran na nila. Pagkatapos tumawid sa riles, mabilis na nakarating si Salvo sa bahay ng kanyang asawa. Dahil matagal na silang hiwalay, ang kanilang anak na babae ay naninirahan kasama ng kanyang asawa. Pagpasok sa hagdanan, tinanggal ni Salvo ang kanyang proteksyon na maskara. Patuloy na umaagos ang tubig sa hagdanan,
Ilang nakaligtas ang nakatayo sa pinto na tila gustong sirain ang pinto. Pagdating sa palapag ng bahay ng kanyang asawa, nakita ni Salvo ang ilang taong nakatayo sa pinto at nagdarasal. Hindi ko napansin at dumiretso ako sa bahay ng asawa ko. Hinanap ko agad ang asawa ko at ang anak namin sa mga silid, pero wala sila. Nakaramdam ako ng matinding kaba. Maya-maya, may narinig akong ingay sa labas ng sala. Akala ko may magnanakaw. Nalaman ko na lang na pinapante siya ng asawa ko para kumuha ng gamot. Natigilan ako nang makita kong may nyebe sa likod ng kamay niya at sa damit niya. Nang akala ko katapusan ko na, lumapit ang asawa ko at hinarang ang mga tao. Pinaalis niya ang mga walang kinalaman. Doon lang niya nalaman ang balita tungkol sa anak niya. Nalaman niyang kagabi pala pumunta ito sa bahay ng kaklase niya. Hindi pa rin umuuwi kaya galit na galit si Salvo. Pero hindi pa rin ito ang pinakamasama. Hindi alam ng asawa niya ang address ng bahay ng kaklase ng anak niya. Pinipilit ni Salvo na kumalma dahil hindi ito ang oras para magsisihan. Balak niyang pumunta sa eskwelahan ng anak niya dahil siguradong doon nakatago ang address ng lahat ng estudyante. Pagbukas ni Salvo ng pinto, nakita niyang maraming tao sa labas. Kaya pala kumalat na ang balita na kaya mong labanan ng nakal-alasong nyebe. May naghinalang may resistensya si Salvo. Ipinaliwanag ni Salvo na gumamit lang siya ng maskara, at ang mga nyebe na dumapo sa kanya ay nawalan na ng lason. Sa puntong ito, lumapit ang isang kalbong lalaki. Hinihiling kay Salvo na ibigay ang maskara dahil isang residente sa gusaling ito, dahil sa labis na desperasyon ay nagtangkang magpakamatay sa bathtub. Halos naubos na nito ang reserbang tubig tabang. Ngayon, umaasa na lang ang mga taong ito sa maskara ni Salvo para makalabas ng supermarket para kumuha ng tubig. Nagkunwari si Salvo na pumapayag. Tapos, naglabas siya ng baril mula sa kanyang bulsa. Pero aba, yung kalbo, matindi rin pala. May bigla ring nilabas na baril. Sunod-sunod na pumutok pababa, kaya napilitan si Salvo na gumanti ng putok. Pero sablay pareho ang mga putok nila. Itinago niya ang asawa niya sa bahay ng isang residente matapos nilang harangan ng aparador ang pinto. Pinapahanap ni Salvo sa asawa niya ang isang kasuotang hindi nababasa. Nakita niya ang kotse sa ilalim ng balkonahe at nagkaroon siya ng ideya. Pagkatapos isuot ng asawa niya ang raincoat, ipinasuot niya rito ang gas mask. Ngayon, isang salvo lang ang matatakasan ninyong dalawa para hanapin muna ng asawa niya ang anak nila. Sumunod sa bintana at tumalon sa bubong ng kotse. Matagumpay na nakatakas ang asawa niya mula sa apartment. Ang kalbong lalaki sa labas ng pinto ay gustong pumasok. Paminsan-minsan ay nagpapaputok si Salvo para takutin sila at hindi magangat ng ulo. Pero tusong tao rin ang kalbong lalaki. Sigurado siyang naubos na ang bala ni Salvo, kaya agad niyang inutusan ang lahat na sumugod. Pero sa pagkakataong ito, handa na si Salvo. Hawak niya sa kaliwang kamay ang plastic bag. Itinaas niya ang silya sa kanang kamay sa gitna ng pagtataka ng lahat. Nang basag mo ang salamin ng balkonahe, tumakbo agad yung mga kalbo. At si Salvo, dahil protektado ng plastic bag, ay hindi naapektuhan ng nakal-alasong nyebe. Kinuha niya ang bag niya at tumalon agad. Dahil sa matinding pagdalaw, halos hindi siya makahinga. Ramdam ni Salvo na lalong humihirap ang paghinga niya. Hindi pa siya nakakalayo, nang hina na siya sa nyebe. Sa kanyang pagkahilo, tila napunta siya sa ibang lugar. Nang magising ulit, napansin ni Salvo na nasa loob siya ng isang kotse. Sa tabi niya, may ilang nakaligtas na nakasuot ng proteksyon. Nang tanggalin ng isa ang maskara, asawa pala niya at ilang matalik na kaibigan. Napakalaking pagkakataon nga naman, pagkaalis ni Salvo ng umagang iyon. Naghanda na ang mga matalik na kaibigan na magpahinga. Kukuha sana ng tubig sa gripo ang may bahay para magtimpla ng tsaa, pero pinigilan siya ng kanyang asawa. Sino ang nakakaalam kung kontaminado ng lason ng nyebe ang tubig sa gripo? Para sa kaligtasan, mas mabuting tubig na nakabote na lang ang inumin nila. Pero limitado lang ang reserba sa bahay ng may-ari, ilang araw lang ang kaya nating itagal. Naniniwala ang lahat kay Salvo. Kung makakabalik siya agad at magsuot ng protection, makakapunta siya sa convenience store para kumuha ng mga gamit. Sabihin na nating mataas ang kamalayan sa kaligtasan ng may-ari. Tutal, wala rin naman siyang ginagawa. Pinatibay niya ang lahat ng pinto at bintana. Tutal, sa mundo ng katapusan, kahit sino ay maaaring lumitaw. Nakita ng delivery girl ang armas ng may-ari. Gusto niyang subukan, pero naghinala agad ang may-ari, parang nagnanakaw. Ayaw nang magtagal pa ng delivery girl. Magha-helmet ka na naman at aalis ka na rito. Agad siyang pinigilan ni Fav Ali, ang may-ari ng bahay. Maingat lang daw siya. Ayaw niyang makitang may nagpapakamatay.
Nagdesisyon si Fav Ali na tulungan ang delivery girl na ayusin ang bisikleta. Siguro makakatulong ito para makauwi siya ng ligtas. Ang resulta, habang inaayos ni Fav Ali ang bisikleta, aksidente niyang natuklasan na gumagana pa rin ang ilaw ng bisikleta. Nang kalasin at pag-aralan, napansin niyang sira lang pala ang LED. Gumagana pa rin ang lumang bombilya. May naisip na matapang na ideya si Fav Ali. Ginamit niya ang player ng plaka, ikinabot sa kuryente, at kinonekta sa baterya. Agad namang umalingaw-ngaw ang matamis na awitin, at doon lang napansin ni Fav Ali ang pag-atake. Ang electromagnetic pulse na iyon ay epektibo lamang sa mga integrated circuit, samantalang ang mga lumang kagamitang dekuryente ay gumagana pa rin. Buti na lang at mayroon pa siyang lumang kotse. Matapos itong mapaganya, agad silang nagpunta sa istasyon ng bumbero, at binigyan ang bawat isa ng proteksyon. Maya-maya pa'y may narinig silang putok ng baril, at hinala niyang maaaring napahamak na si Salvo. Pagliko nila sa isang kanto, nakita nila ang asawa ni Salvo. Sa gayon, nailigtas nila si Salvo na walang malay. Habang dumadaan ang grupo sa mga mapanganib na kalye, hindi nila napansin ang ilang patak ng apoy na bumabagsak mula sa langit. May panibagong sakuna na naman kaya ang parating. Inaatake ng mga kakaibang insekto ang mga nakaligtas. Ang laki nila ay halos kasing laki ng baka. Ang matigas na balat sa ibabaw ng nyebe ay nagpapakita ng metalikong kinang. Halos walang laban ang mga tao sa gitna ng labanan. Lahat sila'y naging pagkain ng halimaw. Hindi pa alam ni Salvo at ng kanyang grupo, na mas malaking sakuna ang naghihintay pagkaalis nila sa apartment ng asawa. Bumalik sila sa bahay ni Fav Ali. Sinubukan ni Fav Ali na tumawag ng saklolo sa radyo, pero walang sumasagot sa kahit anong frequency. Iminungkahi ng kalbong si Lucas na umalis na tayo sa syudad na ito. Pero ang problema, hindi nila alam kung ligtas ang ibang lugar. At saka, may mahalagang misyon pa si Salvo na hindi pa tapos. Iyon ay para hanapin ang anak niya. Gusto niyang hiramin ang lumang kotse ni Fav Ali. Umalis siya. Nag-isip ang isa, at pagkatapos ay tumanggi. Dahil ang kotse na iyon ang tanging pananggalang buhay. Para sa lahat, wala nang ibang magawa si Salvo. Kailangan niyang samahan ang asawa niya sa paglalakad papunta sa eskwelahan ng anak nila. Sa puntong ito, walang senyales na titigil ang bagyo. Ang pangamba ni Fav Ali ay tuluyang nangyari. Ang mga natitirang nakaligtas ay nagsimula ng iwaksiang moralidad sa dilim. Paminsan-minsan ay may maririnig na tunog ng nababasag na salamin. Paminsan-minsan, may naririnig pang putok ng baril matapos maglakad magdamag sina Salvo at ang kanyang asawa. Sa wakas, nakarating na sila sa eskwelahan ng kanilang anak. Naghiwalay sila ng landas. Hinanap ni Salvo ang sasakyan, habang si Elena naman ay naghanap ng address ng kaklase ng kanilang anak. Pagpasok niya sa security booth ng eskwelahan, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Biglang nagpakita sa isip ni Salvo ang mga kakaibang imahe. Nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog at ang tore ng kampana na nasusunog. Maya-maya, nagising si Salvo sa loob ng isang kotse at sinubukang paandarin ito. Himala itong humandar, samantalang si Elena, sa kabilang banda, nakapasok na sila sa gusali ng auditorium ng eskwelahan. Sa bakanteng bakuran, nakakalat ang mga bangkay. Ipinapakita ng mga kalat na bote ng alak na nagdiriwang pa sila bago mamatay. Napabuntong hininga si Elena nang bigla siyang makarinig ng katok mula sa loob ng pasilyo. Sinundan niya ang tunog at sa huli nakarating sa harap ng isang banyong nakaharang ang pinto. Sa siwang ng pinto, nakita ni Elena ang isang pares ng matang puno ng dugo. Kaagad pagkatapos, isang galit na ungol ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Sa pagkakataong ito, dumating si Salvo sa tamang oras. Pinalaya niya ang kawawang bata. Sampailan mo nga ng matauhan. Nalaman namin na ikinulong si Asyang ng mga kaklase niya sa banyo. Sa loob ng 2 araw, mabait na pinaalalahanan ni Salvo ang mga kaklase niyang huwag buksan ang pinto. Dahil patay na silang lahat. Lumabas si Asyang mula sa banyo. Sa bintana, nakita niyang nagyayelo ang mga kaklase niya. Hindi niya mapigil ang manginig nang ilabas ni Elena ang litrato ng anak niya. Naguguluhang umiling si Asyang hanggang sa itinuro ni Elena ang kaklase ng anak niya. Lumiwanag ang mga mata ni Asyang. Kaklase ko siya sa klase ng mga gifted, si Sarah. Agad na nagliwanag ang pag-asa ng mag-asawang Salvo at dali-daling tinanong ang address ni Sarah. Pero biglang nagbigay ng kondisyon si Asyang na ihahatid niya raw kayo sa bahay ni Sarah. Pagkatapos, kailangan daw siyang ihatid pabalik sa bahay. Walang ibang pagpipilian si Salvo, kaya pumayag na lang sila. Sa gabay ni Asyang, mabilis silang nakarating sa bahay ni Sarah.
Nagsuot ng proteksyon ng mag-asawang Salvo, bumaba ng sasakyan, at kumatok. Walang sumasagot, kaya sinipa niya ang pinto. Tahimik sa loob. Dumiretso sila sa sala. Nakita nila sa likod bahay ang ilang bangkay na nakaupo sa paligid ng hapagkainan. Mabigat ang mga hakbang ni Salvo. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo ng isang babae para tiyaking hindi ito ang anak niya. Nakahinga siya ng maluwag, nang biglang may narinig siyang gulat na sigaw sa likuran. Lumabas na ang mga namatay ay mga kapitbahay at pamilya niya. Pilit na hinihila si Asyang papasok sa sasakyan, nagngangalit sa galit si Salvo. Halata namang nagsisinungaling ang batang ito, hindi yan bahay ni Sarah, bahay niya yan. Pero ayaw ni Elena na iwan si Asyang, iniisip niya na kung sakaling makatagpo ng mabuting tao ang anak niya. Ayaw rin niyang iwanan, di ba? Napabuntong hininga si Salvo at hindi na nagsalita. Sa mga sandaling ito, nilalagnat si Asyang nang dumaan sila sa isang batika. Nagpasya silang pumasok para maghanap ng gamot sa lagnat matapos painumin ng gamot si Asyang na comatose. Umalingaw-ngaw sa batika ang sunod-sunod na katok sa salamin. Nakita nila ang isang buntis na humihingi ng tulong. Naawa si Elena at walang pag-aalinlangan siyang pinapasok ito. Hindi niya akalain na biglang tatayo ng tuwid ang buntis. Pumasok din sa kabilang pinto ang mga kasamahan nito. Itinutok ang mga baril sa mag-asawang Salvo, at ikinulong sila ng dalawang magnanakaw sa loob ng batika. Kinuha rin nila ang lahat ng gamit at susi ng sasakyan. Buti na lang at hindi napansin si Asyang na comatose. Habang nagmamaneho palayo ang mga tulisan, binuksan ni Asyang ang kandado ng pinto ng batika. Wala na silang sasakyan. Kailangan nilang maglakad sa gitna ng bagyo. Nang dumaan sila sa istasyon ng Salvo, bigla siyang huminto. Ang mga bangkay na nakahiga sa nyebe ay nawala ng walang bakas. Ang natira na lang ay mga gamit na nagkalat kung saan-saan. Ang mas nakakakilabot pa, ang bakod na alambre sa labas ay napunit. Hindi alam kung ano ang gumawa. Puno ng pagtataka si Salvo. Sinundan niya ang riles para hanapin ang tren kahapon. Ang mga nakaligtas sa bagon, pati na ang mga bangkay, ay nawala. Ipinapakita ng pulang sulat sa bintana na hindi nagkamali si Salvo. Hindi niya maisip kung ano ang nangyari dito. Nakaramdam siya ng panlalamig dahil sa mga upuan at rehas, na hindi kayang gawin ng tao. Di nagtagal, bumalik silang tatlo sa bahay ni Fav Ali. Nang malaman niyang aalis na ang kaibigan niya, nagtaka siya at nagtanong, "Hindi ba't maghihintay ka rito ng tulong?" Agad na ipinaliwanag ni Fav Ali na nakatanggap siya ng signal ng radyo mula sa Brazil. Inaatake rin doon ang snow poison. Malinaw na kumalat na ang sakuna sa maraming bansa. Sa maikling panahon, siguradong hindi tayo makakapaghintay ng saklolo. At ang nagtulak kay Fav Ali na magdesisyon ay dahil din sa pagkawala ng magnetic field ng mundo. Ang bagyong ito ay mas malala kaysa sa inaakala natin. May bahay si Fav Ali sa isang maliit na isla sa gitna ng dagat. Nagpasya siyang dalhin ang lahat doon para magkubli, pero ayaw sumama ni Salvo. Kahit anong mangyari, kailangan niya munang hanapin ang anak niya. Hindi na malayan, gumabi na. Ang mag-asawang nagnakaw kay Salvo ay dumating sa isang gasolinahan. Nagmumura ang lalaki habang bumababa ng sasakyan para magpakarga ng gasolina. Bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay sa likod ng tangke ng langis. Itinaas niya ang flashlight at sa liwanag, lumitaw ang isang nakakatakot na anino. Narinig ng babae sa kotse ang ingay mula sa malayo. Akala niya'y biro lang ito ng kanyang nobyo, pero agad ding inatake ng malakas na puwersa ang sasakyan. Dumausdos ito sa nyebe at dumiretso sa bangin. Kinabukasan, naghahanda na ang grupo ni Fav Ali ng mga gamit para pumunta sa isla. Si Salvo naman ay mag-isang sinimulan ng paghahanap sa kanyang anak. Bago iyon, nahanap niya sa contact list ang address ng bahay ni Sarah. Kahit buhay man o patay ang anak ko, kailangan kong personal na pumunta para tingnan. Biglang may kotseng dumating mula sa likuran. Ang nagmamaneho ay ang matalik na kaibigan niyang si Fav Ali. Ayaw niyang dahil sa bagyo. Nang nyebe ay mapabayaan ang 38 taon nilang pagkakaibigan, kaya nagpas siyang tulungan si Salvo na hanapin ang anak niya. At sabay silang pumunta sa isla, at bilang isang eksperto sa applied physics, natuklasan niya ang sanhi ng pagbuo ng nakal-alasong nyebe. Ang magnetic field na may dalawang polar ay parang isang invisible na pananggalang. Pinipigilan nito ang mga radioactive particles na pumapalibot sa mundo sa labas. Ngayong nawala na ang magnetic field, dinaikit ang mga radioactive particles sa ibabaw ng mga snowflake. Lumilikha ito ng nakamamatay na panganib habang nagmamaneho at nag-uusap kayo. Di nagtagal, huminto ang sasakyan at natulala kayong dalawa ng matagal.
Malinaw na hindi ito kayang gawin ng tao. Nakita ni Salvo ang isang sasakyan na may ilaw sa gitna ng mga guho. Nang aakyat na sana siya para tingnan, dumating ang ilang sasakyang pangmilitar na puno ng mga sundalo. Lumapit si Salvo at ang kasama niya sa isang sundalo dahil sa pagtataka. Sinabi ng sundalo na ang kampo ay itinatag ng gobyerno. Nagpupunta sila kung saan-saan para magligtas, kaya mas mabuting huwag kayong magpagala-gala. Maraming agam-agam si Salvo, kaya tinawag niya si Fav Ali na sumunod agad. Gusto niyang makita kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga sundalo, kaya dumaan sila sa isang tunnel. Huminto na naman sa pwesto nila ang mga sundalo. Gusto pa sanang lumapit si Salvo, pero biglang nagtaas ng baril at nagpaputok ang mga sundalo. Dali-dali silang umatras, at ang sasakyan sa overpass ay biglang lumipad. Pagkatapos noon, malakas na bumangga ang isang bagay sa sasakyan nila. Dumiretso sila sa repair shop sa gilid ng daan, at sa wakas, lumitaw na ang mga higanteng insekto. Gamit ang nakakatakot na mga kuko at matigas na balat, mabilis silang sumugod sa tabi ng mga sundalo. Ngunit hindi nila pinatay ang mga ito, sa halip ay binalot nila ang mga sundalo sa mga parang sised. Sa kabilang banda, mabilis na umakyat ang dalawang salvo sa bubong ng pagawaan. Sa mga sandaling iyon, mabilis pa rin ang tibok ng puso nila kahit naghanda na si Salvo. Natakot din ang kanilang isipan sa halimaw na ito at pinagpawisan ng malamig. Nang tuluyang mawala ang ingay ng labanan sa labas, walang nakitang buhay si Salvo, kahit isang bangkay ay hindi nila makita. Nagpulot ng isang karaniwang ripol at naglakad ang dalawa sa kahabaan ng nagyayelong daan. Sa gitna ng plaza ng lungsod, nakita nila ang mga itim na bola na nabuo mula sa mga uod. Sa sandaling ito, hindi kalayuan, may ingay mula sa pagtatago sa sulok ng gusali. Nakita nila ang isang higanteng insekto na hila-hila ang isang bangkay papasok sa isang tagong kuweba. Napasinghap silang dalawa at naisip na mabilis na umalis sa lugar na ito. Nadulas si Fav Ali at nabangga ang isang drum ng langis sa gilid ng kalsada. Sa loob ng kuweba, may maririnig na kaluskos, at ang higanteng insekto ay sumugod palabas na parang kidlat. Sunod-sunod na binaril ni Salvo, pero hindi pa rin bumabagal ang halimaw. Palapit ng palapit, pinigil niya ang kanyang hininga at tinamaan ng baril ang ulo na hindi protektado ng balat. Pero bago pa man makapagdiwang ang dalawa, napakaraming higanteng insekto ang dumating. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, nakita ni Salvo na may kamakaway, at hindi na rin sila hinabol ng mga higanteng insekto. Sa halip, nagsimula silang mag-agawan sa bangkay ng halimaw. Tumakbo ng parang baliw ang dalawang Salvo, sumusunod sa mga bakas sa nyebe hanggang sa harap ng isang kampanaryo. Nang malapit na silang mamatay, may nahulog na bote ng gasolina mula sa langit. Hinarang ng nagliliyab na apoy ang pag-atake ng kawan. Sumunod ang dalawang salvo sa direksyon mula sa gilid ng pinto papasok sa loob ng kampanaryo. Sa pag-akyat nila sa paykat na hagdan, mabilis silang nakarating sa sikretong silid sa tuktok ng kampanaryo. Hindi inaasahan, marami-rami ring nakaligtas dito. Ang pinuno nila ay pamilyar ang mukha, pakiramdam ni Salvo ay nakita na niya ito dati. Nagtataka siya kung saan nanggaling ang mga higanteng insekto. Itinuro ng isang matandang lalaki ang langit. Umakyat ka at malalaman mo. Umakyat si Salvo sa terasa sa pamamagitan ng hagdan, at agad siyang natigilan. Nakita niya ang napakaraming nagliliyab na tuldok na parang mga bulalakaw na bumabagtas sa mga ulap, at bawat bagsak ay pugad ng mga insekto. Hanggang sa puntong ito, napagtanto ni Salvo na ang nakal-alasong nyebe, na akala niya ay isang natural na sakuna, ay mga mananakop pala. Mga dayuhan na maingat na nagplano ng pag-atakeng meteorolohikal. Ang layunin ay para bigyang daan ang hukbo ng mga insekto. Nakatayo si Salvo ng mag-isa sa terasa ng tore sa ilalim ng gabi. Paminsan-minsan, may mga pulang nagliliyab na bulalakaw na dumaraan. Sumasalamin sa kanyang mga mata na puno ng dugo. Alam ni Salvo na ang bawat sinag ng liwanag ay nangangahulugan ng pag-asa. Ang pag-asa sa kaligtasan ng anak niya ay lalong lumiliit. Sinimulan niyang kumbinsihin ang mga nakaligtas dito na umalis agad. Darating din ang araw na aatake ang mga insektong yun. Alam naman ito ng lahat, pero hindi pwedeng maglakbay ang pinuno nila. Sa huli, sa panghihikayat ni Salvo, pumayag ang pinuno na umalis ang ibang nakaligtas. Samantalang siya, mananatili para bantayan ang tore matapos isaayos ang mga gamit. Sinamantala ng grupo ang dilim at nag-ingat sa paglalakad sa mga kalsada.
Parang natutulog din paminsan-minsan ang mga halimaw na yun. Basta't huwag lang tayong maingay, makakalampas tayo ng ligtas. Binanggit niya sa iba ang Campo Mayo, kung kaya't magtutungo sila roon para makipag-isa sa hukbo. Nakarating sila sa ilalim ng overpass na hinaranggan ng mga sasakyan. Kinuha ng isang nakaligtas ang martilyo at sinimulang wasakin ang pader. Alam niya na may abandonadong daanan dito, na maaaring dumiretso sa kabilang panig ng overpass. Habang nagiging maliwanag ang gabi, lalong nag-aalala si Salvo. Buti na lang at nabuksan na ang tagong daanan. Nag-uunahan ang lahat sa pagpasok. Hindi nila alam na lumalabas din pala ang mga insekto para maghanap ng pagkain. Naiwan si Salvo sa bus dahil inaalagaan niya ang mag-ina. Kitang-kita niya ang higanteng insekto na nagpapalipat-lipat ilang metro lang ang layo. Biglang huminto ang isa at nakatutok ang antena nito sa bus. Sa kritikal na sandali, umalingaw-ngaw ang malalim na tunog ng kampana sa buong lugar. Yun pala, naiwan ang pinuno at nagwawala sa pagpapatunog ng kampana sa tore. Agad na bumalik ang lahat ng higanteng insekto at sumugod sa tore ng kampana na parang tubig. Nakahinga ng maluwag si Salvo at ang iba pang mga nakaligtas sa loob ng bus. Mas mabuting makadaan sa tunnel bago pumasok sa syudad. Nakahanap si Salvo sa mga guho ng isang sasakyan, na kayang paandarin, na napapanahon at magagamit. Sa kabilang panig, sumugod na ang mga insekto sa kampanaryo. Ang pinuno at ang kanyang mga kasama ay agad na nagbuhos ng gasolina sa lahat ng dako. Nang makita ang mga nakakadiring insekto, itinapon ng matanda ang kanyang sigarilyo sa ere. Kasabay nito, itinulak ng grupo ni Salvo ang sasakyan pababa. Hindi inaasahan, ang ingay na iyon ay nakakuha ng atensyon ng mas malaking kumpol ng mga insekto. Habang nagpapaputok si Salvo, sinuportahan niya ang mga nakaligtas para makasakay sa sasakyan. Pero mas dumarami ang mga insektong yun habang tinatamaan. Bumagsak mula sa tulay ang isang malaking billboard. Parang tunog ng trumpeta na naghuhudyat ng pag-atake ng mga insekto. Buti na lang, nakaalis na ang sasakyan at naiwan na ang mga insekto. Nang makumpirmang ligtas na sila, hindi napigilan ng lahat na maghiyawan. Pero nang makita nila ang nagliliyab na tore, natahimik ang lahat. Alam nilang ginamit ng matanda ang kanyang kamatayan para iligtas ang buhay nila. Biglang parang pamilyar kay Salvo ang senaryong ito. Muling sumagi sa isip niya ang isang pangitain, bigla niyang napagtanto. Siguro ang kampong itinayo ng militar ay may mas malaking panganib kaysa sa inaakala. Matagumpay na nalagpasan ng grupo ni Salvo ang kordon ng mga insekto. Ang ibang mga nakaligtas ay naghahanda ng pumunta sa kampo para makipagtipon sa militar. Pero kailangan niyang hanapin ngayon ang anak niya, hindi siya makakasama. Bumalik siya sa lugar ng matalik niyang kaibigan. Napansin ni Fav Ali na may nagbabantay dito. Siguradong napansin din nila ang presensya ng mga insekto. Kakarating lang ni Salvo sa bahay ni Fav Ali, at sabik na sabik silang ipatingin sa kanya. Paglapit niya sa sofa, nagulat si Salvo at nanlaki ang mga mata. Ang babaeng matagal na niyang hinahanap ay mahimbing na natutulog. Sa bisig ng kanyang asawa, nanginginig na hinahaplos ang mukha ng anak. Nang tanungin kung paano niya natagpuan ang anak, sinabi ni Elena, hindi raw niya natagpuan ang anak, kundi ang anak ang nakatagpo sa kanya. Ngayong kumpleto na silang lahat, nagdesisyon si Fav Ali na dalhin ang lahat sa isla sa dagat. Pero isa lang ang sasakyan nila, at siguradong hindi magkakasya ang lahat. Habang walang magawa ang lahat, may isang kapitbahay na lumapit. Siya ay dumating para hikayatin si Fav Ali na sumali sa grupo ng mga nagbabantay. Karamihan sa mga nakaligtas sa kalye na ito ay naghahanda ng lumaban sa mga insekto para protektahan ang kanilang tahanan. Ngunit nang marinig ng mapagbigay na kapitbahay na balak umalis ni Fav Ali, sinabi niya na kaya niyang magbigay ng lumang mobile home. Pero kailangan ni Fav Ali na ipaubaya ang mobile home na ito bilang pansamantalang base ng grupo ng mga lumalaban. Bagamat labag sa kalooban ni Fav Ali, pero alam niyang kung mananatili siya rito, kamatayan lang ang naghihintay. Kaya't sa huli, pumayag siya sa transaksyon na ito kinabukasan. Inayos ng grupo ni Salvo ang kanilang mga gamit at isa-isang sumakay sa dalawang sasakyan patungo sa isla. Ang mga kapitbahay sa daan ay nagpaalam at nagbigay ng kanilang mga pagbati. Hindi nila alam na malapit na silang harapin ang isang malagim na sakuna. Pinlano na ni Fav Ali ang ruta mula pa noon papunta sa daungan. At doon sila lilipat sa daan ng tubig, ngunit nang makarating sila sa pinakamalapit na daungan, ang tanawin sa kanilang harapan ay nagdulot ng matinding takot. Ang dagat na dating malalim ay biglang natuyo. Napakaraming barko na parang mga larwang iniwan. Nakabaon sa putik na nagyelo, isang mangingisdang nagyelo rin sa kanyang upuan. Habang sa natitirang tubig, isang maliit na isda ang masayang lumalangoy.
Lucas, namumutla ang mukha, biglang hamupa ang tubig. Hudyat na may paparating na tsunami. Nakikita nyo, hindi ito pananakot, agad na umikot ang sasakyan. Mukhang hindi na tayo makakarating sa isla. Ang tanging pagpipilian na lang nila ay kampo ng militar. Sa magkabilang gilid ng daan, napakaraming sasakyan ang iniwan, nakalatag hanggang sa malayo, biglang may usok na itim na nagpaalerto sa lahat. Nang lumapit, natuklasan nilang isang sasakyan ang nakabaligtad. Sa helmet ng driver, malinaw ang butas ng bala. Mukhang hindi ito gawa ng mga insekto, kundi may taong nagtutok ng baril sa kapwa nila. Ngunit wala ng panahon si Salvo para pag-isipan ang bagay na ito. Ligtas nang nakabalik ang anak niyang si Ana, pero kakaiba ang kinikilos. Hindi niya maalala kung paano niya natagpuan ang nanay niya. Sakto namang napadaan sila sa isang malaking supermarket. Makikita na siksikan ng tao sa loob, kabaligtaran ng tahimik na kalsada. Dati, isang lalaking nasa edad na ang masiglang sumalubong kay Salvo. Ito raw ang pinakamalaking sentro ng mga nakaligtas sa malapit. Sapat ang supply sa bodega para sa daan-daang tao sa loob ng ilang linggo. Matapos tikman ang masarap na pagkain na matagal na nilang hindi natikman. Nang tanungin ni Salvo tungkol sa bangkay na nakita niya sa daan, may mga taong kumakain na nagbago ang ekspresyon ng mukha. Nabalitaan na nila noon pa man na may mga masasamang loob na nagtatago sa paligid, at hinala nila na mga takas na bilanggo ito. Nang marinig ito ni Salvo, nakaramdam siya ng pagkabahala at may kutob na hindi maganda. Samantala, si Lucas naman ay masayang nakikipagtawanan sa isang grupo ng mga kabataan. Sa sobrang saya, naisipan niyang maghanap ng isang bote ng matapang na alak para mas maging masaya. Matapos maglibot sa halos buong supermarket, sa wakas ay natagpuan din ni Lucas ang kanyang paboritong inumin. Magpapahangin sana siya nang biglang may ingay sa likod ng supermarket. Kumunat ang noo niya. Kinaumagahan, isang ingay ang gumising kay Zuan. Sumama siya sa mga taong naglabasan sa pasukan ng supermarket. Nakita niyang sabik na nakatingala ang lahat sa langit. Ang nakamamatay na bagyong nyebe na tumagal ng ilang araw ay sa wakas hamupa na. Sumikat ang araw na matagal nang hindi nakikita. Nagbigay ito ng gintong sinag sa puting nyebe. Si Asyang ang unang lumabas ng supermarket, huminga ng malalim ng sariwang hangin at bumaling parang itiyan ng lahat. Nagmadaling lumabas ng supermarket ang lahat, naghiyawan sa tuwa. Si Fav Ali lang ang nag-iingat at kinuha ang kanyang compass. Napansin niyang baliktad na ang magnetic pole, malinaw na hindi pa tapos ang sakunang ito. Sa puntong ito, nagsalita si Elena, nakita niyo ba si Lucas? Dali-daling bumalik sa supermarket ang mga kasamahan ni Salvo para maghanap, ngunit maliban sa isang bateng alak na walang laman, wala silang nakita. Biglang huminto ang isang sasakyan sa harap ng supermarket. May tatlong lalaking nakatakip ang mukha at armado na bumaba. Wala silang pasintabi, direkta nilang inatake ang mga nakaligtas. Bago pa man makarating si Salvo, nagkagulo na ang buong plaza. Nagsitakbuhan ang mga nakaligtas. Nanginginig na sinabi ni Elena kay Salvo na naglalaro raw sa labas ang anak niyang si Ana kanina. Nagulat si Salvo at napagtanto na posibleng mapanganib ang tatlong baliw na ito sa anak niya, kaya agad siyang kumilos. Sunod-sunod siyang bumaril at napatay ang dalawang magnanakaw. Hindi na alam kung saan nagpunta ang isa pa. Nilapitan ni Salvo ang bangkay ng isang magnanakaw. Tiningnan niya ang mukha nito at nakita niyang isang babaeng nasa edad na pala ito. Mukhang pagod na pagod at may suot pang kwintas na may palawit na pangbata. Biglang kinilabutan si Salvo. Bakit kayang manakit ng isang ina ng mga inosenteng sibilyan? Sa sandaling iyon, narinig mula sa malayo ang ugong ng isang truck. Ilang sasakyang pangmilitar na puno ng mga sundalo ang huminto sa harap ng supermarket. At si Lucas, na nawala buong gabi, ay nasa loob ng sasakyang pangmilitar. Kaya agad-agad, sumakay sa sasakyan ang lahat ng nakaligtas. Maghanda kayong sumama sa hukbo papunta sa kampo nila. Curious si Salvo tungkol sa nangyari kagabi kay Lucas. Umiling siya, sinasabing hindi rin niya maalala dahil nakainom siya ng ilang baso at wala na siyang matandaan. Pagkatapos, ginaisang siya ng mga sundalo sa gilid ng kalsada. Nang malaman niyang galing sila sa kampo ng hukbo, agad niya silang dinala sa supermarket. Pagkarinig nito, pakiramdam ni Salvo na may kakaiba sa buong pangyayari. At ang hindi niya alam, sa isang tunnel ilang kilometro ang layo, may mas kakaibang nangyayari. Ang tumakas na attacker, kalmadong naglalakad sa gitna ng mga insekto. Parang isa ring miyembro ng kulumpon ng mga insekto ang lalaking ito. Lumipas ang 3 araw, at si Salvo at ang isang grupo ng mga nakaligtas ay nanirahan na sa kampo.
Maraming kabataan ang nagkusang sumali sa hanay ng mga mandirigma. Gusto nilang makatulong sa paglaban sa kulumpon ng mga insekto. Karamihan sa mga babaeng nakaligtas ay itinalaga sa hanay ng mga medikal. Sa araw ng paghuhukom, hindi mawawala ang mga sugatan. Ipinatawag si Fav Ali sa command center ng isang sundalo. Lumabas na alam ng pinakamataas na commander mula kay Lucas na marami siyang alam tungkol sa mekanikal at elektroniko. At mayroon namang lumang radyo sa kampo. Kailangan agad ng eksperto para patakbuhin ito, pero tumanggi si Fav Ali dahil daw sa kanyang kalusugan. Nagkataong nakita ni Salvo sa plaza ang dalawang matalik na magkaibigan na nagtatalo. Doon niya nalaman na inatasan pala ng pinakamataas na commander si Fav Ali, na pumunta siya sa sentro ng syudad para magkabit ng transmitter, para hikayatin ang iba pang mga nakaligtas na pumunta sa kampo, para magkubli, pero alam ni Fav Ali kung gaano kadelikado ang sentro ng syudad. Kahit pa magpadala ng isang buong grupo ng sundalo, para lang din silang nagpakamatay. Sinisisi na naman ni Lucas si Fav Ali dahil daw sa pagiging makasarili nito. Dapat daw isipin na kung nagtagumpay ang plano, baka nakapagligtas pa sila ng libo-libong tao. Sa sandaling iyon, may tumunog na sipol mula sa tore at ilang sasakyang pangmilitar ang pumasok sa kampo. Yun pala, may sinundo na naman silang bagong grupo ng mga nakaligtas. Nakita ni Fav Ali ang isang dating kakilala, yung kapitbahay na nagpahiram ng camper van. Kaso, mukhang pagod at nanginginig ito. Sinabi nitong patay na raw ang lahat ng kanilang kapitbahay at siya na lang daw ang nakaligtas. Pagdating ng gabi, palihim na gin-icing ng ilang nakaligtas si Salvo. Sila nakasama ni Salvo na tumakas mula sa kampanaryo ay itinuturing na ring mga kasamahan. Ang lalaking namumuno ay dumiretso sa punto, umaasa, na makakasali si Salvo sa pagkakabit ng radyo. Simula pagkabata, sumama siya sa kanyang ama sa pagmamaneho ng barko, kaya makakarating ang lahat sa sentro ng lungsod sa pamamagitan ng barko. Matapos pag-isipan ng mabuti buong gabi, nakumbinsi rin sa wakas ni Salvo si Fav Ali na balisa. Nagdesisyon silang dalawa na sumali sa pagkakabit ng radyo. Kinabukasan, mahigit 20 voluntaryo, matapos magpaalam sa kanilang pamilya, ay sumakay sa bangka pababa ng ilog, habang ilang eroplanong pangtransportasyon ang bumibiyak sa mga ulap, pabalik sa sentro ng lungsod. Nakikita nyo ba? Ang mataas na moral ay nagpapakita na epektibo ang pag-oorganisa ng militar ng isang kontra-atake. Hindi pa sumusuko ang sangkatauhan. Naglalakad sila sa riles. Sa wakas, nakarating sila sa abandonadong istasyon. May naiwan sa labas para magbantay. Ang iba naman ay nagsimula ng agarang pagkukumpuni. Kinakabit nila ang makapal na bakal sa harap ng tren at naglalagay ng mabigat na machine gun sa pwesto para umatake. Kapag handa na ang lahat, sumakay ang lahat sa tren at umalis sa istasyon. Walang nakapansin na sa malayo, sa tore ng tubig, may babaeng nakasuot ng balabal. Tahimik na nagmamasid sa lahat habang papalapit ang tren sa sentrong lugar. Mula sa malayo, nakita nila na ang riles sa unahan ay hinarang ng mga abandonadong sasakyan. Buti na lang at nakapaghanda ang lahat. Mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga seatbelt para ikabit ang kanilang mga katawan. Naghanda para sa malakas na banggaan na paparating. Bumilis ang tren sa Dagandong, sabay-sabay na kinanta ng lahat ang pambansang awit. Walang awang winasak ng malakas na tren ang lahat. Tumilapon ang mga baluktot na piraso ng metal. Nagpatuloy lang ang tren. Nang mawala ang usok, hindi napigilan ng lahat na itaas ang kanilang mga kamay at maghiyawan. Sa wakas, nagtagumpay sila sa paglusob, hindi nagtagal pagkatapos. Huminto ang barko ilang daang metro mula sa gusali sa sentro ng lungsod. Wala nang daan sa unahan, kaya kailangan ng maglakad ang mga voluntaryo. Sa daan, nakita nila ang bangkay ng isang eroplanong pangtransportasyon, kaya nagtaka sila. Paano raw kaya ito nabaril gayong hindi naman lumilipad ang mga insekto? Pagdating sa gusaling target, hinati ng opisyal ang grupo sa 3 pangkat. Ang pangkat ng teknikal ay dinala ang mga kagamitan sa itaas para ikabit ang transmitter. Samantala, ang pangkat ng labanan ay nagtayo ng mga depensa sa labas. Bukod pa riyan, magpadala ng 4 na tao para suriin ang nakita nating bumagsak na eroplano. Balisa si Salvo habang tumitingin sa paligid ng lungsod na nakakatakot ang katahimikan. Ang ingay nila habang sumusugod sa sentro ng lungsod, ay hindi man lang sinalubong ng anumang paglaban mula sa mga insekto. May binabalak kaya silang mas malaki, para bang pinatutunayan ang hinala niya. Ang grupo ng 4 na nag-inspeksyon. Sa bumagsak na eroplano ay nakatagpo ng ilang bomba, malakas na pagsabog sa loob ng eroplano at ang target ng atake ng eroplano. Isa na namang stadium na hindi gaanong kapansin-pansin habang nagtataka ang lahat.
Sa harapan, biglang lumitaw ang isang batang lalaki, at likas na lumapit ang mga scout. Doon lang nila napansin na nakahanay sa magkabilang gilid ng riles ang 12-dosenang sundalo na may kumpletong armas. At si Fav Ali sa tuktok ng gusali ay natapos ng ayusin ang kagamitan sa komunikasyon. Huminga ng malalim ang empleyado ng komunikasyon at nagsimulang mag-broadcast sa labas. Ang sangkatauhan ay nahaharap sa isang krisis na walang cap-RS. Nanawagan ako sa lahat ng nakaligtas na pumunta sa kampo ng militar. Magkaisa nating labanan ang mga nakakainis na insekto. Sa loob ng kampo sa labas ng lungsod, nakuha ng mga pamilya ang signal na ito sa pamamagitan ng radyo. Agad na sumabog ang mga hiyawan na parang kulog. Nagyakapan ang mga tao at umiyak na parang nakakita ng pag-asa. Matapos makumpleto ang pag-setup ng broadcast, itinakda ng grupo ng mga technician ang transmitter sa automatic. Ulit-ulitin ang broadcast kada 5 minuto, nang maghanda na silang umatras. May nakapansin na sa malayo, sa stadium ng River Plate, ay muling nagliliwanag ang isang kakaibang ilaw na berde. Agad na hinanap ni Salvo ang commanding officer, at nagmungkahi na magpadala ng mga tao para imbestigahan, ngunit nag-atubili ang opisyal. Ang grupong ipinadala para imbestigahan ang naunang eroplanong pangkargamento ay hindi pa rin bumabalik. Wala na rin silang natitirang tao sa katahimikan ng hating gabi. Si Salvo at ang kanyang mga malalapit na kaibigan ay naglalaro ng baraha sa paligid ng isang maliit na mesa. Si Lucas ay kumikilos ng kakaiba. Ang dalubhasang manlalaro ng baraha na ito ay nagkakamali kahit sa pinakapangunahing mga patakaran. Sa mismong sandali na naghihinala na ang lahat, biglang bumangon si Lucas. Ang maliit na kutsilyo sa kanyang kamay ay mariing isinaksak sa tiyan ng kanyang kasamahan. Nang makitang sinusubukang tumakas ang kalaban, hinabol siya ni Salvo nang walang pag-aalinlangan. Sa wakas, naharang namin si Lucas sa gilid ng rooftop. Nakatingin siya sa stadium. Nagningning ang berdeng ilaw sa malayo. Bigla niyang sinabi na tapos na ang kanyang misyon. Bago pa makareact si Salvo, inilabas niya ang kanyang 2 paa at tumalon mula sa mataas na gusali. Mula sa balkonahe, nakita nila ang makapal na anino ng mga taong nagtitipon patungo sa kanila. Sa pagmamadali, tumakbo pababa ang 3 at hindi sinasadyang nabangga ang bumabalik na matabang gwardya. Pagkabukas pa lang ng kanilang bibig para magtanong, biglang sumigaw ang matabang gwardya ng ilang beses. Pagkatapos noon, maraming anino ng tao ang sumugod kay Salvo. Habang tumatakbo si Salvo, lalo siyang natakot. Hirap na hirap siyang makatakas papasok sa barko. Ang dating grupo ng misyon na mahigit 20, ngayon ay ilan na lang ang natitira. Ang mga iyon, kung hindi nagtaksil, ay ninakawan at pinatay. Magbabalik na sana sila agad sa kampo para iulat ang nangyari. Pero balak ni Salvo na puntahan ng stadium na nagliliwanag ng kulay berde para tingnan. Malay mo, may binabalak na naman ang mga insekto. Nakakagulat na ang pinuno ng grupo ang kusang nag-alok, na sumama at ituro kay Fav Ali ang kasanayan sa pagmamaneho ng barko. Sa daan papuntang stadium, nakita ni Salvo ang isang nakapangingilabot na tanawin. Sa mga lansangan, naglipa na ang mga tao, ang ilan ay naglalakad ng tahimik na parang mga tulog. Ang iba naman ay nagsasanay ng pagbaril ng mekanikal, at ang mas hindi kapani-paniwala pa ay, sa gitna ng mga tao, paminsan-minsan ay may mga higanteng insekto na naglalakad sa magkabilang gilid, na para bang may napagkasundo ang hindi sinasabi. Nang makarating ang 2 sa rooftop ng mataas na gusali sa tabi ng football field, ang tanawin sa harap nila ay ikinagulat ni Salvo. Sa loob ng stadium, siksikan ng pinaghalong pormasayon ng mga tao at insekto. Marami sa kanila ay nakilala pa ni Salvo, pati na ang kanyang anak. Nasa loob din siya, ginagawang mga puppet ang mga taong ito. Sabay-sabay silang nakaharap sa gitna ng arena, para bang taimtim na naghihintay sa kataas-taasang Diyos. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Salvo ang dati niyang. Parang nakita na niya ang ganitong tagpo. Maya-maya lang, lilito na ang tunay na kalaban ng sangkatauhan. Pagkasabi niya nito, mula sa asul na liwanag, lumitaw ang isang malaking kamay na puno ng kasukasuan. Kasabay ng mga ritmikong sayaw, ang ilang tao, na parang may natanggap na utos, ay masunereng umalis. Habang ang iba naman ay patuloy na nakatitig. Nakatitig sa nilalang sa loob ng asul na liwanag. Sa sandaling ito, tuluyang naunawaan ni Salvo ang lahat. Ang mga insektong iyon ay mga hukbo lamang, na nangunguna sa isang mas mataas na sibilisasyon. Hindi na nila kailangang lumaban mismo. Nagpapakawala lang sila ng mga insekto mula sa malayo para harangan ang lungsod. Pagkatapos, gamit ang kanilang isip, kokontrolan nila ang mga nakaligtas, kaya madali nilang masakop ang mundo.
At ang tinatawag na kampo ng militar ay isang bitag na idinisenyo ng sibilisasyong extraterrestrial. Kinontrol na nila ang matataas na opisyal, at sa ngalan ng mga lumalaban, nananawagan sila sa mga nakaligtas na sumali sa kanila. Ang mga darating kalaunan ay magiging mga tao-tauhan ng lahi, mga alien kung saan ang anak ni Salvo at ang kanyang matalik na kaibigan, na si Lucas ay agad na kinokontrol ang isip, habang si Salvo naman ay patuloy na nakakaranas ng mga pira-pirasong alaala, at pakiramdam na pamilyar siya sa mga nakikita niya, dahil siya pala ay isang taong may kakayahang maglakbay sa agos ng panahon, at paulit-ulit na bumabalik sa mga nakaraang panahon sa prinsipyo. Si Salvo sa kanyang pakikipaglaban sa lahi ng mga alien, ganap na nabigo, lahat ay naging mga sunod sa Niren. Ikaw lang ang nakaligtas, kaya bumalik si Salvo sa simula ng pagsalakay. Sinusubukang pigilan ang kanilang muling pagbangon. Sa kasamaang palad, ang kapalit ng pagbalik sa nakaraan ay ang pagkasira ng alaala. Mukhang ang plano ni Salvo na iligtas tayo ay nauwi na naman sa kabiguan.